Pwede mo sigurong sabihin na lang na hindi ka a-attend. Merong mas importanteng lakad na dapat mong gawin. Meron kang isang mas importanteng dapat gawin. Ganon. Kasi unang-una, hindi ka naman talaga a-attend. Matapos mong murahin, matapos mong pagbantaan ang nasa Malacanang, imposible naman kasi na may lalabas pa sa iyong maganda. May lalabas pa sa bibig mo na maganda tungkol sa nasa Malacanang. Natural, wala. Ito ang problema ngayon. Kasi kung substantial lang naman na sasabihin, mukhang wala madalas sa mga pahayag, sa mga interview, sa mga sinasabi daw na ito si Sara Duterte, kalimitan, walang kalaman-laman. Kalimitan, lutang. Kalimitan, hindi alam ang sinasabi. Dahil, kulang. Dahil, sadyang ganyan. Sadyang ganyan, walang or kulang sa pwedeng sabihin. Dahil nga, hindi nila nararanasan first hand yung kanilang mga dapat sabihin. Kaya, madalas ay, lots, etong si Sara Duterte. So, hindi bagay na manggaling sa isang Sara Duterte ang mga ganitong klaseng pahayag. Kuno kasi, hindi siya a-attend ng SONA. Kahit inimbitahan, natural yan, obvious ba? Inaasahan yan na hindi ka talaga a-attend. Pero yung sasabihin mo na nothing substantial sa SONA, yan, ang typical ba yan ng isang leader? Siguro naging typical na kasi sa mga Duterte yung ganitong klaseng mga pananalita. 'Di ba? Harap-harapan, kung bumanat, akala mo talaga ay napakagagaling. Madalas sabihin na itong mga DDS na kuno, yung mga yellows, yung mga yellow tards na tinatawag nila, yung mga liberal, ang problema daw sa kanila, katulad ng sinabi ni Panelo, ang problema daw sa kanila ay yung kaisipan nila na madalas ay sila ang nasa ayos, sila ang mabuti, sila ang tama. Yun kasi ang totoo. At ang kaisipan ng mga matitinong kababayan natin, pagdating sa kawalang hiyaan, kabastusan, at sa mga bagay na hindi kaaya-aya, yan po ay tatak ng mga Duterte at mga DDS. Yun ang totoo O ngayon, sa mga pananalita ni Sara Duterte, parang gusto niya angkinin yung pagiging matuwid, maayos, at mabuting leader. Malabo at malayo. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country. Yan po ba ang pagkakakilala nyo? Yan po ba ang tingin nyo sa ating bansa na pinamunuan nyo? Na isa ka sa namumuno? Na isa ka sa nagtitimon, ika nga? Yan po ba ang tingin nyo sa ating bansa? Walang substantial at all about our country? Ang lala nito.